Ganun talaga. Kung pwedeng sabihin natin na sindikato dahil nga requirement nila no sa pag-akyat doon sa kapihan ay kailangang ibinta nila yung kanilang mga earthly possessions, yung mga ari-arian nila, yung kanilang mga pamamaha, yung bahay nila, ibinta nila at around 60% of the proceeds of which ay mapupunta doon sa SBSI. So parang merong scheme na ginagawa. Nagastos na yun meron mo silang mga studio doon na pinagawa, mga radio station. Gastos na yung pera nila. Patay. Ma-advise natin kung meron pang naiwan na pera, may pera pang hawak yung association na yan. Kung gusto ng mga miyembro na magpa-refund, siguro they have to be compensated yung kanilang ibinigay. Why not i-freeze muna kung may mga bank accounts ito, may mga ari-arian, o kunin muna ng gobyerno. Kung maaari, ibenta o kaya ibigay yung perang nakatago pa dyan. Baka ibinaon sa lupa. Titingnan natin kung ano magiging hakbang natin dyan. No? Kung meron silang mga bank accounts, existing bank accounts. Pero titingnan natin dahil alam ko may mga legal advisor dito sila na mga abogado kung anong dapat gawin. Baka titingnan natin. That would form part of our recommendation. Andun sila, no? Ang may hawak sa kanila ngayon yung DSWD at saka yung local CS, yung civil yung local DSWD ng Socorro. Okay. So, at yung kanila gusto niya ay tinitake-recognizers na rin ang IACAT, no? Yung interagency for yung against human trafficking. Yes. So, ando na. Safe na po sila. Safe na sila. Senator, kung sakali mapatunayan natin na nagsisinungaling itong leader, si Senyor Aguila, kung sakaling mapatunayan natin na talaga nagsisinungaling sila, kasi they are under oath, hindi po ba? Ano ang mga posibleng consequences na harapin nila para sa kabatiran ng ating mga manonood at tagapakinig ngayong umaga? Pwede natin silang makasuhan makasuhan natin sila according to the revised penal code, yung kanilang pagsisinungaling. Pero sa ngayon nga nakakulong naman sila dahil talagang kumbinsido ang mga membro ng komite na sila ay nagsisinungaling. So yun, kaya nga sila sinight in contempt dahil nga nagsinungaling sila. Pero Senator Bato, sa tingin niyo ba parang naging kulto talaga ito? Paano pumutok ito? Kasi nasa Surigao, nasa may mga bundok-bundukin, may mga tumakas, alam po natin. Pero bakit umabot po sa ganitong punto na nagkaroon ng Senate investigation? Sabi niyo nga, parang may kasinungalingan. Ano ba yung naging pamaraan nila para humikayat ng mga tao na sumali sa kanila po? Well, nag-start ito as a very legitimate people's organization organized by the couple Tarok, no? Napakaganda yung advokasya ng mag-asawa na to enter into an agreement. Yung kailang people's organization na Socorro Bayanihan Services Incorporated ay nag-enter into agreement with the DNR para magamit yung portion of land na pinagmamayari ng gobyerno, sila mag-cultivate at para makatulong sila. Yung income na makukuha doon ay sa kanila na makatulong sila sa mga naghihirap na mga tao doon sa Socorro. Maganda po yun. Nagsimula lang ito nagiging kulto nung in-appoint na yung namatay na yung yung mag-asawang Tarok at allegedly in-appoint daw ito or in-elect ba itong isang batang nagngangalang Jerry sa Kilario na tinatawag nila ngayon na Senyor Aguila. So doon nag-start yung cultism, no? Nagiging kulto na sila dahil yun nga, by all definition, talagang pasok sila sa definition ng kulto. Yung strong reverence to a particular, a single personality, at saka yung kanilang blind obedience. Kaya naging kulto na talaga yung status ng kanilang grupo. Pero sila naman,
with due respect to them, ayaw talaga lang aminin na kulto sila. Pero sa ginagawa ng grupo, lumalabas talaga na kulto sa paningin ng tagalabas, no? Senator Bato, yes. Opo. Meron tayong local government unit, yung governor ng Surigao, yung kanilang mayor. Ano ho ang punto nila dito sa Socorro Bayanihan Group na ito? Bakit hindi ito nasilip? Bakit po umabot pa sa Senado at hindi unang nasiyasat ng mga nasa local government unit natin dyan sa Surigao itong case na ito? Well, matagal na ito nilang sinisilip at yung lumalabas na talagang overwhelmed sila sa power ng kulto kaya humingi sila. Yung LGU ng Socorro humingi ng tulong sa Senado para maimbestigahan ito at para makats ang atensyon ng mga national line agencies na dapat mayroong regulatory powers dito sa grupo na ito at dapat umaksyon. Kaya yun na, humingi ng tulong. In fairness naman sa kanila, hindi naman nagpapabaya yung LGU ng Socorro, no? Kaya kasi humingi ng tulong dahil hindi na kinaya. Oo. Pero, Senator, aside kasi, parang nga sabi nyo nga, it has the elements of a cult talaga. May mga minor de edad na pinipilit magpakasal, di ba? Merong mga rape pa nga na sinasabi. Meron rin ba, aside from that, may mga pera bang involved rin po dito? Kasi, hindi ko alam kung paano nila napapalago yung kanilang komunidad. Self-sustaining ba? Or meron rin ho ba silang hinihinging pera para lumakas or para sumusuporta? Ano ba yung naging dito po na sa findings po ninyo aside from the marriage part? Yun doon kasi tayo nakatutok sa mga violation ng karapatang pantao ng mga lalo-lalo ng mga minor de edad. Pero yung kanilang monetary or yung kanilang sustenance sa group ay hindi natin masyado natalakay pero ang alam natin dyan yung external support wala tayong narinig na external support. Ang nangyari lang yung support na nakuha nila is from within, from the members themselves na nahikayat lang umakyat sa kapihan, but before that ang requirement is ibenta nila yung kanilang mga ari-arian doon sa lowlands, yung kanilang mga yung kanilang bahay, lahat ng kanilang material positions ibenta nila at around 60% of the proceeds ay kanilang i-contribute doon sa coffers ng kanilang grupo sa SBSI. So yun ang ganang pamamaraan. Okay. Mga pera. Senator Bato, ano ho ang end part natin dito? Kasi parang malateleserye itong nangyayari na ito. Kung sakali ho na makukulong itong si Senior Aguila nila, ano ho mangyayari dito sa Socorro Bayanihan? Mabubuwag na po ba ito? O meron hong mag-handle, tututok, magbabantay from the local government or from the national government to help them na masustain yung kanilang kabuhayan para bumalik sa normal yung kanilang pamumuhay at mawawala na yung mga pang-aabusong sinasabi ho natin? Well, alam mo, yung mga tao dyan sa loob ng kapihan, alam kong they are facing dilemma sa ngayon, no? Dahil nga, unang-una, yung may mga miyembro dyan ngayon na hindi na pala pulis at mga maestra ang nandyan sa loob. Meron pang may mga Bureau of Fire Protection personnel, may mga BGMP, may mga sundalo. At sa ngayon, dandahan na silang nakikiusap sa Bureau of Fire. According to General Puraca, nakiusap na yung mga miyembro dyan na dating fireman na ma-reinstate, bumalik sa servisyo para nagsisisi sila sa kanilang ginawa. But it has to go through a process. As far as yung end state na tinatanong mo, posible maraming pwedeng mangyayari kapag mag-progress yung kaso nila at malabasan sila ng warrant at ito magiging non-bailable, yung mga-involved ng mga officers kasama na si Senior Aguila ay siguradong makukulong at ewan ko lang kung magkakaroon ng leadership vacuum kung walang magte-take over or kung makapag-decide ang DNR, the regulating agency nitong lupa na ito, lupa na kanilang inukupa na babawiin from
SBSI, Oo. din malaking problema yan ng local government ng Surigao. Socorro kung paano nila hanapan ng paraan na makabalik sa mainstream community Oo. ng Socorro yung mga taga-kapihan. O baka So, pwedeng mabigyan ng mas malaki magandang rin. pabahay, Senator. Isa yan sa kinukonsidera natin na matulungan sila na bumalik sa normal yung kanilang pamumuhay. Hindi po pwede babayaan natin yan dahil mga Pilipino yan. Yeah. At, mahihirap lang yung mga tao na yan. Oh, Senator, ako nagtataka, no? Anong pinangako po sa kanila? Kasi nabasa ko more than 3,000 po ang mga miyembro nila. At sabi nyo nga, may mga galing mga teacher, may mga galing sa Bureau of Fire Fire. Protection. So ito man naman, isipin mo, naging college graduate, mga nag-aral. Correct. Ano po ang pinangako ng Socorro sa kanila na iniwan nila ang kanilang mga tahanan sa baba, binenta, tapos 60% rinimita sa kanila? Ano po yun? From the end of the world. End of the world. Yun pa ang Yes, oo. okay, yun ang story. Kaya That's the narrative. doomsday cult ito, lumabas sa doomsday cult. Oo. Sinabihan sila ng kanilang leader na it's going to be the end of the world at kung ang masisave lang, lahat ng isla ay magugunaw na. Masisave lang yung isla ng Socorro, yung particular yung Kapihan, Oo. yung pinaka-highest point at doon sila dapat umakyat para mag-survive sila sa end